Habang pinag-aaralan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang posibilidad ng fuel subsidy at provisional fare increase dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, hati ang opinyon ng mga motorista at commuter kung ano ang mas dapat unahin ng gobyerno. Ayon sa DOTR, inihahanda na nila ang mga dokumento para sa posibleng rollout ng fuel subsidy sakaling umabot sa $80 kada barel ang presyo ng krudo. Bukas din ang LTFRB sa taas pasahe, kasabay ng nakabinbing petisyon para sa 2 pesos na dagdag pasahe sa jeep at bus at 20 pesos na dagdag sa flag down rate ng TNVS. Pero mas pabor ang rider na si Julio sa taas pasahe dahil hindi umano lahat ng tsuper ay nakakatanggap ng subsidy. Sa ganitong paraan, pantay-pantay mararanasan ng mga Pilipino ang adjustment sa presyo. Maganda siguro magtaas na lang ng pasahe yung mga rider kasi pag subsidy kasi pili lang yung mga na bibigyan, hindi lahat. At least lahat covered. Hindi sila magtatampo dun sa dahil hindi sila naisama. Pag tinaas yung pamasahe, covered lahat nung lahat ng mga rider. Si Froilan naman, pabor sa fuel subsidy. Lalo na't pumapabor lang umano sa mga driver ang taas pasahe. Para sa akin yung fuel subsidy. Bakit sir? Kasi pag nagtaas ng pamasahe, ang mas magiging paborin sa yung mga namamasada, sa mga katulad ng mga private company namin, siyempre sa amin hindi medyo makaka-affect dahil unang-una makaka-affect sa company. Kasi sila nagkakarga katulad namin. For PO kami. Sila nagbibigay sa amin ng PO para magkarga ng mga diesel, gasoline. Malinaw rin ang punto ni Alan na iginit na mas maganda kung parehong panalo sa sitwasyon ang mga pasahero at namamasada. Mas mainam siguro sir subsidy kasi unang-una hindi naman tumataas yung sahod, no. So kawawa naman yung kapwa natin mga minimum wager. Kasi kahit anong gawin natin, itataas nyo pamasahe, hindi naman sumataas ang sahod. So lalong kawawa yung mga minimum wager kasi ako private individual ako na nagmumotor pero siyempre ramdam ko rin yung gasolina. Talagang medyo mabigat. Mabigat talaga siya pagdating sa kasi so kung subsidy, nakatulong ka na sa driver, nakatulong ka pa sa pasahero. Win-win situation lang naman ang labanan natin dito, hindi naman kailangan yung puro na lang sila yung makikinabang. Sa gitna ng magkakasalungat na pananaw, tiniyak ng DOTR na patuloy ang konsultasyon sa transport groups bago magpatupad ng anumang hakbang. Pinag-aaralan ng ahensya ang tamang balanse para hindi mabigatan ng publiko at matulungan ang sektor ng transportasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.